Hindi lubos makapaniwala si Lea sa sinapit ng anak na si John Rick. Masakit bilang magulang ang makita ang sinapit ng anak sa kamay ng ibang tao. Kaya pagdating sa anak, talagang napaiyak ako. Niyapos ko yung anak ko eh. Kasi napaiyak siya at di naman namin alam na ganun yung nangyayari. Binago ng araw ng viral video na ito ang tahimik na buhay ni John Rick. Kinabahan po kasi po first time ko ma-encounter yung ganung pangyayari po eh. Nagutla lang din po ako na may umaano sa mukha ko, may sumasabok na gano'n. Di ba pag narinig mo yung video? Ikaw yung nanay. Sakit, di ba? Na nagmamakaawa. Tapos mababasa mo pa sa mga comment eh. Kaya buti, nakakuha na yung mag-anak, di ba? Pero naniniwala si John Rick na lalabas din ang pagiging inosente niya at papanigan din siya ng batas. Makuha ko yung justisyang gusto ko. Hindi naman po sa batayan yung ano eh, yung namukhaan mo yung tao. Pwede mo naman kumprontahin. Dinulog namin sa pulisya ang insidenteng kinasangkutan ni John Rick. Base sa aming pag-verification sa ating biktima is wala po tayong nakitang any records na reported na nagnakaw man siya or any incident na hindi maganda. So yun po yung ano natin ngayon na ang nasampahan po natin ng kaso, yun ang lakit po. Sa ngayon, tanging hiling ng mag-ina ay hustisya at lumabas ang katotohanan. Mabigyan ng hustisya. Para naman yung pinaglalaban namin hindi naman sayang. Hello po, Nay. Welcome po sa Wish Ko Lang. Thank you. Buti, Nay, nag-decide kayo na talagang ipursige yung paglaban mo doon sa Lambugpol. Ay, po. Paglalaban mo yung tako. Kasi bago ko naman po paglaban niya, anak, tinanong ko muna siya. Sabi ko, anak, may ginawa ka ba? Kasi kung may ginawa ka, hindi kita kukonsipo. Sabi mo. Kaya sabi niya, wala po. Kaya sabi ko, paglalaban. Ano pang natutunan mo tungkol sa mami mo na hindi mo alam dati? Ayun po na kahit na nagkakaedad po kami na andyan pa rin yung magulang namin na nag-aalala sa amin. Hinarap namin sa isang abogado ang mag-ina para magabayan sa legal na hakbang na kanilang gagawin. Kapag ikaw ay pinagbintangan, pinaratangan, at narinig ng maraming tao, ito naman ay may katotohanan man o wala, pero ang intensyon mo ay pahiyain lamang, wala kang kasiguraduhan din sa aligasyon mo, maaring makasuhan ka ng oral defamation or tinatawag na slander. Ito ay isang kriminal na kaso na may kaukulang pagkakakulong. Ngayon, kapag ikaw naman ay kinuyog dahil sa response ng tao, yung tinatawag nating mob justice, no? So sa mga ganong pangyayari, kapag ang natamo mong sugat o pinsala ay hindi lalagpas sa 9 days ang pagpapagaling, slight physical injury lang po yun. No? Ito naman ay may kaukulang parusa na pagkakakulong ng 1 buwan. Maliban din sa pagkakakulong kapag mapatunayan na sila ay guilty sa kanilang ginawa, meron din itong tinatawag na civil liabilities o civil damages. Minabuti din naming ilapit si John Rick sa isang psychologist para matulungan sa pagproseso sa mga nangyari sa kanya. Actually, nakita natin baka dumaranas siya ng tinatawag nating post-traumatic stress disorder. Ang trauma kasi, hindi lang siya nararamdaman ng isang beses lang. Maaari itong panghabang buhay. So, kinakailangan talaga na mas masusi pa yung gawin nating clinical assessment sa kanya dahil malamang bukod sa trauma, maaari nitong magbunga ng iba pang mga mental health concerns like depression or anxiety. If ever na gustong lumapit ni John Rick para sa mental health consultation, maaari siyang pumunta sa University of the Philippines, Manila. Nang sa ganon, sa clinic, mabigyan siya ng tamang tests and assessment procedures na pwedeng gawin.